Hello, good morning sa first episode ng podcast natin na hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung anong itatitle ko dito. Kaya wag na tayo mag-intro. Dito na tayo kagad sa ano bang topic natin for today. Ang topic natin for today is how to compute for your income tax. So what is income tax ba? Ito yung kinakaltas sa mga sahod natin bago pa natin mahawakan yung mga sahod natin, or also known as statutory deduction. So ang statutory deduction ay income tax, SSS, Pag-ibig at PhilHealth. Yan yung mga mandatory deduction na mababawas sa sahod mo bago mo pa mahawakan yung salary mo. Gusto mo yun? So ngayon, ang tanong, saan magbabase ang computation ng income tax natin? Ito ay nakabase sa gross pay natin. Magkaiba ang gross pay at ang net pay. Paliwanag natin. Pag sinabi nating net pay, ito yung kinita mo na nakatanggal na lahat ng statutory deduction. So, tanggal na yung tax mo, tanggal na yung PhilHealth, Pag-ibig, SSS, tanggal na rin yung kung meron kang mga government loans na binabayaran mo monthly. Pag sinabi natin gross pay, ito yung total na kinita mo sa isang buwan or sa isang taon. This includes overtime pay, basic pay, holiday pay, allowances. It includes complexity allowance, language premium allowance, night differential, lahat, pati yung mga incentive mo. Ay, syempre may magtatanong dyan, ay, paano ang 13th month pay? Hindi ba yung taxable? Taxable ang 13th month pay if it's more than 90,000 pesos. Otherwise, that's non-taxable. Pero bukod sa 13th month pay na non-taxable, meron din tayong other allowances that are also non-taxable, such as yung mga de minimis benefits. What are the de minimis? Laundry allowance, food allowance, and transportation allowance. It also includes anything that's written on your CBA or collective bargaining agreement. Naintindihan? Ngayon, naiintindihan na natin na ang taxable pala ay yung gross income. So ngayon, pag-usapan naman natin yung tinatawag natin na bracketing para malaman natin kung magkano ang percentage of tax depende sa kung magkano ang sinasahod mo. So ito, tignan natin ito. Ang susundin natin ay ang Train Law 2024. In Train Law, any amount, any salary, annual salary, yung kinita mo sa isang taon, that is less than 250,000 pesos is always non-taxable. Kailan nag-uumpisa ang tax natin? Our tax starts at 250,000 pesos to 400,000 pesos. If ikaw ay sumasahod sa isang taon ng 250 to 400, any amount more than the first 150,000 pesos. Bakit 150? Kasi yung unang 250,000 pesos ay non-taxable. While nag-uumpisa ang taxation natin once maabot mo ang 250,000 pesos and 1 peso. Yon yung magkakaroon ng tax. So, anong taxable ngayon doon? Ang taxable doon ay yung 1 peso by 15%. So, ngayon, nagbibigay tayo ng example. If ang isang empleyado ay sumasahod ng 30,000 pesos gross sa isang buwan, ibig sabihin ang annual income niya ay 360,000 pesos. So ngayon, doon sa example na yon, kung ang taxable daw ay any amount more than the first 250 subject to 15%, magkano ngayon ang unang taxable niya? Ang unang taxable niya ay yung 110,000, hindi yung 250 kasi non-taxable pa yon. Naintindihan? So ngayon, yung 110,000 na yun, kukunin natin yung 15%. Then, from 15% ng 110,000, that's 16,500 pesos. Yon ang unang taxable niya. Kasi any amount more than 250 to 400,000 is subject to 15% tax. Naintindihan ba? So, ganon. Anong kasunod nun? If ang salary ng empleyado na nagtatrabaho ay umabot sa 400 to 800,000 pesos, ito ay subject to a fixed tax of 22,500 plus 20% of any amount more than 400,000 pesos. Bakit? Kasi yung unang 250,000 pesos and 1 peso to 400,000 pesos, yun na yung tax na fixed na 22,500. While yung any amount more than 400 to 800 is subject to another 20% tax. Pag pinag-add mo yun, yun ang tax mo sa isang taon. Let's see a sample computation. Ito. Okay, so ito yung example ng computation ng tax natin dito sa Pilipinas at ito ay nakadepende sa kung magkano ang kinikita mo. So ito yung tinatawag natin na bracketing.
Bahala na kayo sa spelling. O sige, tanggalin natin yan. O, bracketing para Tagalog. Okay. So, based sa example natin, meron tayong empleyado na kumikita ng 60,000 gross income. Ibig sabihin, it includes basic pay, incentive, overtime, RDOT, holiday pay, hazard, allocation, complexity, language premium. So, lahat yan, taxable yan. Okay. Anong unang step? Yung basic pay mo, ay yung gross pay mo, kailangan mo tong i-multiply into 12. So, ngayon ang lalabas dyan ay 720,000 pesos. Dahil nakuha mo na kung magkano yung annual income mo, ang susunod mong gagawin is, saang bracket ito papasok? 720,000 pesos ay pasok sa bracket ng 400,000 to 800,000 pesos. Sa formula natin, galing sa train law, meron to kagad na fixed tax na 22,500. Saan galing yung 22,500? Paliwanag ko. Kasi, lumampas ka na ng 400,000 pesos. Alalahanin, ang 250,000 pesos and 1 peso to 400,000 pesos ay subject to 15% tax. Pag lumampas ka ng 400,000 pesos, hindi na to 15%, kundi fixed na 22,500. So, doon ngayon papasok yung fixed tax. Fixed tax, saan galing? Sa unang 400,000 pesos. So, ito ay 22,500. Okay? Next. Dahil 720,000 ang income mo annual, ang taxable daw dito ay additional 20% from 400,000 to 800,000 pesos. Naintindihan? So, dito, ano ang difference ng 400 to... Difference niyan ay 320,000 pesos. So, ito yung taxable income ng 20%. So, ano ngayon gagawin? 320,000 pesos multiplied by 0.20, ibig sabihin 64,000 pesos. Meron kang additional na 64,000 pesos na taxable. So, ang total annual tax mo, pag-aadin mo lang yan dalawa. So, yan ay magiging 22,500 plus 64,000 pesos equals 86,500. So, ito ang total tax mo sa isang taon if ikaw ay kumikita ng 60,000 pesos sa isang buwan. So ngayon, paano natin malalaman kung magkano ang tax natin per cut-off kada sahod? So kunin ulit natin yung calculator, i-divide natin yan into 24. Bakit 24? Kasi nga dito sa Pilipinas, according to Article 102 of the Labor Code, time of payment, ang sahod ng isang manggagawang Pilipino should not be more than 16 days at max. So ibig sabihin, 24 times tayong sumasahod sa isang taon. So, every time na sasahod ka, ang kaltas ng tax mo ay 3,604. Wala pa dyan si Pag-ibig, si PhilHealth, at si SSS. Naintindihan? Ganon din ang computation nitong mga ito. Nakadepende lang yan kung magkano ang kinikita mo. Okay, so ngayon naintindihan nyo na kung paano kinocompute ang tax natin. Pag-usapan naman natin ngayon yung income tax return. So, ano ba yung income tax return? Kung ikaw ay nagtatrabaho sa BPO industry, ito yung madalas na tinatawag ng mga tao na, uy, makukuha mo na yung refund mo, ganito ganyan, may ITR ka. But ITR is, or income tax return, is the process of reporting your annual income to BIR. If ikaw ay isang empleyado ng private company, hindi mo na yun kailangan gawin kasi sila mismo ang nagre-report nun. Naiintindihan? Ang tawag sa perang nakukuha natin kung sobra ang binayaran nating tax ay tax refund. So, paano ba nagkakaroon ng tax refund? Pero doon muna tayo sa pinaka-idea kung magkakaroon ka ba ng tax refund or hindi. Kahit gaano kalaki ang tax na binabayaran mo, kung yun at yun lang ang sinasahod mo buwan-buwan per cut-off, hindi nagbabago, wala kang tax refund. Kasi ibig sabihin, sakto lang yung tax na binabayaran mo. Kung ang sinasahod mo naman ay 30,000 pesos kunyari, pero hindi 30,000 pesos ang sinasahod mo kasi lagi kang may incentive, lagi kang may overtime, lagi kang may holiday pay, mga ganito, may possibility na magkaroon ka ng tax refund. Bakit? Dahil sa mas mataas na sahod mo, nagbabago yung bracketing ng percentage ng tax na dapat kakaltasin sa'yo. So, in an annual, sa isang taon, isasum yung total na kinita mo, tapos titignan doon kung saang bracket ka pumasok. Then from there, titignan doon kung ilan lang dapat yung tax na kinaltas sa'yo. Kasi may possibility na mapunta ka sa mataas na bracket sa isang buwan at malaki yung tax na kinaltas sa'yo. Now, ikaw compute doon kung magkano yung tax mo, then titignan kung may refund ba. Kasi may possibility na
ang dapat na tax lang sa'yo ay 50,000 pesos pero overall ang tinax sa'yo ay 86,000 pesos. Yung 36 ngayon, yun ngayon yung tax mo. So ngayon, tignan natin kung paano yan kinocompute at paano ba nagkakaroon ng tax refund. Pero meron dapat kayong malaman. Hindi lang tax refund ang nangyayari dyan kasi may possibility na baka magbayad ka pa ng additional tax kasi mas mababa yung binayaran mong tax kumpara sa dapat na tinax sa'yo. Panoorin nyo to. Okay, so for now, tuturuan ko kayo kung paano kinocompute ang tax refund natin. So tulad ng sinabi ko kanina, monthly per cut-off, nagbabago-bago ang tax computation percentage ng bracketing nakadepende kung magkano yan makocompute. For example, dito sa employee natin, 30,000 ang basic pay niya. Ayan, 30,000. So, monthly. Yaan ay kung walang incentive or kung ano-ano mang makukuha. Pero, imbis na 30,000 ang sinasahod niya nung January, ang sinahod niya ay 80,000 pesos. So, paano nakuha tong fixed tax at yung percentage? Ganito. 80,000 pesos multiplied by 12. Bakit 12? Kasi kukumputin natin yung annual income. 960. Sa ngayon, saan papasok si 960? Pasok yan sa income over 800,000 to 2 million. So ngayon, anong una nyong kukunin? Kukunin nyo yung fixed rate na tax. Saan galing ito? Galing ito sa dalawang nalampasan na bracket, yung 250 to 400, 400 to 800. Dahil lampas ka na doon, meron ka na kagad fixed tax na 102,500. Yung 102,500 na yan, i-divide mo yan into 12. Diyan galing yung fixed tax na 8,541. Naintindihan? O ngayon, kukunin naman natin yung overage from 800,000 to 2 million. Saan galing yung overage? Dito yon sa actual income. Sa actual income, ito yung minultiply natin into 12, 960,000. So, ano yung overage? Yung overage ay yung 160,000. Kasi yung 800,000 and below ay nataksa na ng 102,500. Ngayon, ang hahanapin nating tax ay yung sobra. Sa 800 papunta ng 2 million at yun ay ang 160,000 pesos. Yung 160,000 pesos multiplied by 0.25. Saan galing yung 0.25? Kasi any excess more than 800,000 pesos is subject to additional 25% tax. Naintindihan? Diyan ngayon galing yung 3,333 pesos. Kasi i-divide mo ulit yan sa 12 dahil merong 12 months sa isang taon. Pag pinag-add mo yan, ang total tax mo ay 11,874. Naintindihan? Ganon lang din kung paano kinompute to lahat. Okay. So ngayon, ang kukunin natin is magkano ang overall tax na binayaran mo. Dahil ito ang kinita mo, buwan-buwan, nagbabago-bago yung percentage ng tax na kinakaltas sa'yo. Ngayon, kukunin natin yung actual income. Ito, actual income, yan. Hindi yung expected income. Kasi yung expected income ay yung gross pay lang dapat. Pero dahil nakakuha ka ng mga incentive, which is also included sa gross pay, kaya tumaas yung actual income mo. Dahil tumaas ang actual income, mag-iiba-iba rin ang bracketing ng tax mo. Kaya nagkaroon ng mas malalaking tax dito na imbes na dapat 1,375 lang, ang naging tax mo ay 11,000, 3,500, 7,000, 21,000. Okay? Okay. Ngayon, kukunin natin yung actual na kinita mo sa isang taon. And that is 760,000 pesos. Tapos, ang overall na binayaran mo sa isang buong taon dahil pabago-bago yung tax mo ay 96,826 pesos. Now, pag kinompute natin to, ang 760,000 pesos dahil nakuha na natin yung actual na sum income mo or gross income sa isang taon, i-add lang natin lahat yan, magiging 760. From 760,000 pesos, tignan mo kung saang bracket ito papasok. Pasok ito sa bracket ng 400 to 800,000 pesos. At dahil lampas na to ng 400, meron ka na kagad fixed tax na 22,500. So ngayon, nataksan na yung 400,000 mo, so 360 na lang. So 360,000 pesos times 0.20 equals 72,000 pesos. Tapos meron ka pang additional na fixed tax na 22,500. Pag pinag-add mo yan, dyan galing yung expected tax mo ito
94,500 versus yung total na tinax sa'yo sa isang buong taon na 96,826. Ima-minus mo to, yon ang tax refund. Naintindihan? So, ganon nakakakuha ng tax refund. Okay, so naiintindihan na ba ngayon kung paano nagkakaroon ng tax refund? Naiintindihan na rin ba kung paano kinocompute ang tax natin dito sa Pilipinas at ano ba ang ITR? So kung kayo ay may mga question, ilagay nyo lang yung mga question nyo sa ating comment section. At kung meron kayong natutunan sa podcast first episode natin, syempre, mag-subscribe na rin kayo at i-click nyo na yung bell para ma-notify kayo kapag meron na tayong bagong episode. Kaya naman magkita-kita tayo sa next episode ng podcast natin next week. So sana nakatulong, yun lang.